Nobyembre nitong taon, nakatanggap ng text message ang 56 na taong gulang na si Gemma. Hindi niya tunay na pangalan. Ang sender, nagpakilalang empleyado raw ng Social Security System o SSS at nagpapaalalang kailangan na raw ni Gemma na mag-update ng SSS application. Ngayon, sabi niya, kaso kailangan ko po kayong i-assist, sabi niya ganyan, para ma-activate natin. Maya-maya pa, tumawag na ang lalaki at may inuutos daw kay Gemma. Ngayon, sabi niya sa akin, tinanong niya, meron po ba kayong Android? Sabi niya ganyan. Sabi ko, meron. Sabi ko ganyan. Pwede po bang doon niyo ako hanapin, doon sa Messenger and FB, doon kayo mag-open ng Messenger kasi doon na lang po tayo magtatawagan, sabi niya ganyan. Pero ang mga sumunod na pinagawa kay Gemma, paraan na pala ng caller para malimas ang laman ng kanyang bank account at e-wallet. Hanggang sa sabi niya, oh ma'am, may isi-send po ako sa inyong link. Sabi niya sa Messenger. So, sinend niya. Pagka-send, na-clinic ko yon. Ipakiklik na lang po, clinic ko yon. Pag-click ko, may nagda-download, SSS. Sunod daw sinabihan ng caller si Gemma na mag-screen share. Dito na raw nakuha ang kanyang one-time password o OTP para tuluyang mapasok ang kanyang mga bank account. Nakita ko may mga confirmation. Yung first 50K, transfer sa isang account, and then yung second 50K, third 50K. Ngayon, ko na may laman na 53,650. Nakuha din niya. Ang hindi alam ni Gemma na biktima na pala siya ng isang scammer. Ang kabuang halaga na nasimot sa kanyang account mahigit 200,000 pesos. Para kay Gemma, hindi lang basta pera ang ninakaw sa kanya. Sa akin, mahirap. Kasi yung pera na yun, sa totoo lang, galing yan dun sa anak ko nga na panganay na namatay. Actually, hindi pa ako nakaka-move on dun sa pagkawala ng anak ko na yun. 1 taon pa lang siya ngayon na namamatay. Tapos eto, may nangyari sa akin na ganyan. Yung pera na yun na hindi ko ginagalaw, nilalaan ko yun doon sa bunso kong anak na nag-aaral. Dahil sa nangyari, tila pinagsakloban na raw ng langit at lupa si Gemma. Pero hindi raw siya titigil hanggat hindi napapalagot ang salarin. Sa akin lang, gusto ko talaga silang makulong, managot. Kaya nito lamang Miyerkules, kasama ang resibo, formal na siyang nagsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation, Fraud and Financial Crimes Division o NBI-FFCD. So ang first po natin na gagawin, accomplish lang po natin itong complaint sheet, tapos yung facts ng case, then mag-start na tayong gumulong na yung investigation. Okay po? Tulungan niyo po ako, sir. Tulungan niyo po ako. Ipinaliwanag din kay Gemma kung ano ang mga susunod na hakbang ng NBI para sa kanyang reklamo. In this case, yung pinag-transfer ng pera from your bank account to another bank account and then to another wallet, pwede ho natin maimbestigahan yan because that is already provided under the law. Don't worry, ma'am. Kakatirin na. Maraming salamat, sir. Ayon pa sa NBI, sakaling matunton ang nasa likod ng pang-i-scam kay Gemma, patong-patong na kaso ang maaaring harapin ng suspect. This is basically estafa, defined and penalized under Article 315 of the Revised Penal Code. But because the manner of commission is by the use of information, communications, and technology, this is also a violation of Republic Act 10175, which is a Cybercrime Prevention Act. Unang-una, nagpapasalamat ako sa taas sa pamamagitan ng resibo, GMA resibo, na sila mismo yung tumulong sa akin. So, sila yung ginamit na instrumento. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.